Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sad po, no? Sad news. This is a bad news kasi Smartmatic nagbabalik. Ah, yan, sabi rito, lagay ko nga dyan, welcome back Smartmagic. Yan, makakasali na ulit sa bidding ayon sa Supreme Court. No, ngayon, kamusta ang hybrid election system bill at yung new Omnibus Election Code bill parehong inauthor nitong si Senator Amy Marcos at na-file ng August doon po sa kanyang sariling committee doon na-refer after ng first reading. And until now, wala na pong galaw-galaw. Tinengga na talaga. Inupuan na, initlugan pa. Ang sarili niya pong trabaho na inipit niya sa kanyang sarili pang committee. Ang tanong ng taong bayan, ay minasa ng malasakit. Dahil dati, angal kayo ng angal at puro kayo tira na ang Smartmatic ay merong Smart Magic. 'Di ba? Tapos ngayon, ano ba to? Dahil ba sa nanganganib ka na hindi na manalo? 'Di ba? Sa puso ng mga loyalista dahil sa ginagawa mo, na imbes na tumigil sa gawain ng pagkontra, pagsabotahe sa gawa ng ating Pangulo na kanyang kapatid, aba, pinagpapatuloy pa talaga. Ano ba ang inaasahan ninyo, madam? Ito bang smart magic? So pagka ganun parang sinasabi ninyo na na legit, 'di ba? Legit ang smart magic. Na talagang tipong maaasahan kung gusto mo lang din namang pumasok sa serbisyo publiko. Now, sabi rito sa balita, ayan, Supreme Court, sabi niya, COMELEC daw ay nagkamali sa pag-disqualify sa Smartmatic sa mga darating, sa mga future biddings. Yan. Sabi, however, private respondents, ito po yung nangyari Ito yung nangyari. Di ba merong TNT Trio? TNT o TN Trio. Sorry. Ito yung nagsasabi na may mga discrepancy, di ba? Yung mga audit logs, ganyan. At nagulat sila bakit daw first 2 hours may 20 million votes na hindi pa naman nangyayari sa kasaysayan. Yan. So, nagsampa ho sila ng reklamo. Question po nila ang Smartmatic. Sabi nga rito, the petitioner cited the alleged serious and material irregularities in the transmission and reception of the 2022 elections. The petitioners also sought Smartmatic's disqualification. Pinadikyo nila dahil nga raw po sa mga irregularities na hindi maipaliwanag. Then, kalaunan, dinikyo ng COMELEC ang Smartmatic. Yan, sa bidding. Ang dahilan nila, meron kaming kapangyarihan, meron kaming mandate na ipatupad ang aming mga batas. Now, ang nangyari ay nagpunta sila ngayon, question ito, okay, ni Smartmatic. Pero bago yon, pagkatapos silang ma-DQ, ang meron pong award na napunta rito na dapat sana napaglabanan nila ng Miro Systems at ng Smartmatic, pero napunta lang sa Miro. Hindi po ako pabor, linawin ko lang, na napaboran ng Korte Suprema ang Smartmatic. Ang hinahanap ko po talaga is yung batas na magdi-deter. No, yung talagang hindi na tayo natin ipauubaya sa pagbabasa ng mga makina, ng mga lente, ang ating mga balotang shineda natin. Dapat, gaya ng nasa Omnibus Election Code, dapat po ito ay transparent. Ibig sabihin, nakikita po. Pwedeng i-verify at the same time. 'Di ba? Dapat ganun. And the only way, since hindi natin maalis-alis etong automated election system natin, ay magkaroon po tayo ng hybrid na kung saan yung mga balota after election ay manual na bibilangin sa mga presinto. Di sa ganun, makikita agad ang discrepancy. Di ba? Kung meron man. Malalaman ng taong bayan kung paano binasa at ano ang pagbasa sa kanyang mga boto o sa kanilang mga boto.
Kaya sabi rito nung March 12, kasi nga itong si Miro ang sabi nga, is Miro finally replacing Smartmatic? Well, the Supreme Court has the final answer. At ito nga yung naging sagot ng Supreme Court. Nagkamali ang COMELEC sa pag-DQ. Okay? Sabi rito nasa Baguio yung mga justices natin nagbabakasyon. So, sa pag-disqualify daw ng Smartmatic, pag-participate sa mga bidding, sa mga darating na mga halalan, nagkamali raw po dyan. Merong abuse of discretion ang COMELEC. Kaya sabi, certiorari rin yung inano nila rito. Sabi, the Supreme Court decided on the case on April 16, si Midas Marquez yung nagsulat. Okay? At ang ginawa nilang basihan ng kanilang desisyon itong request po ng review. Request for review po ang ibig sabihin ng certiorari. Sabi rito, it is a legal remedy used to review a decision of another body or review grave abuse of discretion. Okay? So si SC daw po, they found that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified the company before it had submitted any bid without any reference to the eligibility requirements prescribed by its BAC, yung Bids and Awards Committee. Diba? Kasi ganun-ganun na lang oh. So ako naniniwala ako na meron namang pagkakamali doon ng COMELEC na na hindi naging malinaw kasi sa kanila ano yung naging basis, 'di ba, para i-disqualify. So pag sinabi kasing disqualify si ganito, ano yung set of rules natin for disqualification, 'di ba? Hindi kasi po pwedeng base lang doon sa mga may nag-file ng reklamo laban sa kanya. Oh. Dapat doon naging matalino sana ang ating COMELEC na inisa-isa nila na ito bang reklamong ito, grounds ba ito for disqualification? Kasi kahit naman hindi yan nag-submit ng, tawag dito, kahit hindi naman umabot yan sa pagsasubmit ng bid nila, 'di ba? The moment lamang na mag-apply ito para makapag-participate, doon pa lang pupuwede ng tignan dito ng COMELEC na ito ba ay qualified maging bidder. Okay? So somehow may mali rin rito sa desisyon ang Korte Suprema. Hindi kailangan na mag-submit muna. 'Di ba? Pag pinag-submit mo, na qualified, tapos later on sabihin mo DQ. 'Di ba? So pangit naman nun. Now, sabi rito, it implemented a discretionary pre-qualification regime antithetical to Government Procurement and Reform Act, sabi ng Korte Suprema. However, the Supreme Court noted in its ruling that the findings is not enough to nullify the public award of the contract for the polls. In other words, ito daw pong kasi meron nang na-issue rito naaprubahan na po ito. Etong Miro Systems, 'di ba? Dahil nga walang ibang participants doon sa bidding, kung hindi na dahil na DQ na etong si Smartmatic hindi na nakapag-submit, etong si Miro Systems, sabi ng Korte Suprema, hindi maaapektuhan 'yan. Okay? Kahit na-declare na mali or unconstitutional yung naging dahilan kaya sila nanalo. Sabi diyan, in explaining why it arrived at the ruling, the Supreme Court said it considered practicality and the doctrine of operative act. Okay, the doctrine means that a law produce produce consequences that cannot be ignored. So it has to be nullified but not its effect. So ibig sabihin, etong naging basihan, wala naman palang kung tutuusin na sapat na sabihin natin legality. Pero dahil nga sa nagkaroon ng aksyon ito katulad niyan, may nai-award na, 'di ba? So hindi po pwede na dahil na nullify lang yung basihan nito, madadamay kayo. Okay?
Parang ano po yan relasyon. Ganito lang kasimple yan para maintindihan etong yung doctrine na yan. Etong doctrine of operative fact. Ah, parang si X. Okay, parang si X. Ah, dahil naging kayo, lahat ng mga nagawa niya sa'yo, mga magagandang bagay, no? Yung nakapagpasaya sa'yo, tapos nag-break up kayo, nasaktan ka, 'di ba? Hindi naman po pwede na dahil po nasaktan ka at nagkahiwalay na kayo ng relasyon niyo, lahat ng pinagsamahan niyo bigla na lang mawawala, 'di ba? Hindi, mananatili 'yun doon. O halimbawa, nagkaroon pa kayo ng anak ni X. O hindi naman nangangahulugan si X nang mag-break kayo 'di ba? Wala na, biglang yung anak ninyo maglalaho na lang din. Hindi naman gano'n 'yun. May nag-react. Wala namang nagawa si X sa akin. Ayan, eto yung sabi. Nako, tiyak na panalo ng tuta ng China. Kaya nga inuna ko pong talakayin agad. Kumustahin yung panukalang batas ni Senator Amy Marcos, 'di ba? Na anong nangyari? Bakit hindi na tawag dito, hindi na umusad yung hybrid election system bill natin. 'Di ba? Natenga na. So, bakit ganun? Hindi, ganun kasi kadaling ipaliwanag yun 'Di ba? Ganun kadaling ipaliwanag. Ito na nga lang, oh. The doctrine means that a law produce consequences that cannot be ignored. 'Di ba? So it has to be nullified. Hmm. Ibig sabihin, itong doktrinang ito raw, ang isang batas merong nagawa na tawag dito na sabihin natin malaking pagkakamali. Okay? Dahil kagaya yan, isang kapangyarihan nila. Dahil po sa kapangyarihan nila na yun, nung in-apply nila, in-exercise ni COMELEC, makagawa sila ng malaking pagkakamali. So, dapat po yung aksyon na yun, yung pagkakamaling yun, ito'y ipawalang bisa, innullify. Pero yung naging bunga, di ba, yung naging bunga, hindi po ito dapat maapektuhan. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, there is no illegitimate child. Di ba? Ang illegitimate ay ang mga parents. Ay nako, kakaloka. Okay, teka. Iwan muna natin 'tong topic na 'to, mas maganda yung susunod rito. Okay? Mas nakakatuwa yun. Okay, saglit lang. Ito yung usapin sa WPS. Kaya ibig ibalik yan para makapandaya uli si Sarah Mau. Di ba? Hindi, kasi problema rin sa tingin nyo kaya kakailanganin ito ni Senator Amy Marcos? Si Smartmatic? Di ba? Kasi katakataka, bakit hindi isinusulong? Yun lang Kung talaga pong, ito lang, o talagang may malasakit sa taong bayan, di ba? Kada taon na lang umiiyak yung mga kandidato. Dinaya kami. Kada taon na lang umiiyak yung mga butante, lalo yung mga talunan. Dinaya kami. Hindi namin walang transparency. Tapos sila rin umiyak din noon dahil sa nangyari kay PBBM. 'Di ba? Tapos ngayon nagkaroon ng pagkakataon, merong enough time kasi noong time ni dating Pangulong Duterte, wala. Dahil 2019 siya naging senadora. Dumating hanggang magto-2022 election, hindi na itatapos. Alam ko naka-second reading lang etong hybrid election system niya, yung bill niya noon. Kaya nung nanalo si PBBM, abay, bidang-bida. No, bidang-bida na nag-submit ng panukalang batas. Walang Diyo, bigla pa lang ito pala ay bida-bida lang. 'Di ba? Hindi na inaasikaso. Ngayon, sinabi ng Korte Suprema, oy nagkamali kayo sa pag-DQ. So ibig sabihin qualified pa rin etong si Smartmatic. So hindi lamang po makakapag-participate si Smartmatic para po sa requirements ng 2022. Ay 2025, sorry. Okay, kasi tapos na, awarded na kay Microsystems.
However, para po doon sa 2028, siguradong makakapag-participate ito. So, kung gano'n naman, kung gano'n yung mangyayari, yung sinasabi ko, eh, patay ka, Amy, tagilid ka rito. Kung kailanganin mo ang Smartmatic, tagilid ka kasi hindi na sila makakapag-participate sa 2025, 'di ba? Unless magkaroon na nga special requirements at mag-offer ng bidding at qualified naman si Smartmatic, 'di maglaban-laban sila, 'di ba? That's the only way. Oh, yun na nga eh, patapos na yung term, wala pang nagawa. Dalawang Congress na, 'di ba? Oh, yung 18th Congress tapos 19th Congress. Oh, patapos na. Next year halala na naman. Oh. Bagoong na ba kasi? Bulok na eh, 'di ba? Alamang na si Senator Amy Marcos eh. Hindi gano'n.